Ngayong malapit na ang eleksyon 2013, hindi lang mga politiko ang abalang-abala. May ilang mga grupong itinatayo para bantayan daw ang interes ng mga botante. Ang ilang negosyante naman na may kinalaman sa kampanya ang kanilang negosyo, abala na rin sa kanilang paghahanda. May report si Sherry Ann Torres. 8 buwan pa bago ang May 2013 elections pero ilang grupo na ang itinatayo para bantayan ang nalalapit na eleksyon. Isa sa mga grupong ito ang Bayan Ko Konsensya Ko o BKKK ni Attorney Tranquil Salvador III na naging abogado sa impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Gusto namin mapamulat sa ating mga kababayan, hanapin niyo may kwalifikasyon ba yung tao? May hangarin bang tunay na maglingkod sa bayan? Hanapin niyo yun. So, yun ang educational advocacy na gagawin namin. Maliban daw sa pagtuturo sa mga botante, target din daw ng grupong ipaalala sa mga Pilipino ang kahalagahan ng disiplina sa sarili. Dahil galing daw sa sariling bulsa nila ang pondo ng grupo, sa mga eskwelahan daw mag-iikot ang BKKK para sa kanilang advokasya. Kabilang sa mga convener ng BKKK, ang newspaper columnist na si Belinda Cunanan, ang anak ng dating Chief Justice na si Francis Corona, at ilang mga taga-simbahan. Bukod sa mga grupo, may mga naglalabasan na ring librong may kinalaman sa politika at eleksyon. Malaki daw kasi ang interes sa mga taga-PR firms sa mga ganitong babasahin, sabi ng political strategist at book author na si Iro Brillantes. Buhay na rin daw ngayon ang public relations firms na sabi ni Brillantes, pagalingan na estilo kung paano maisusulong ang kandidatura ng kanilang mga kliyente. It's a campaign na short yung duration niya. It's anywhere between, say, 6 months to 1 year, kasama na yung preparation hanggang dun sa election day. Yung PR industry ang nagfo-fortify ng kurot sa puso eh. Meaning, it provides the political narrative by which naiintindihan ng mga tao yung pagkatao ng kandidato. Ang mga nasa printing at tarpaulin business naman, naghahanda na rin daw sa pagdagsa ng mga order ng mga kandidato pagpasok ng Nobyembre. Pero sabi na ekonomistang si Dr. Peter Yu ng University of Asia and the Pacific, tiyakman ang pagsigla ng negosyong may kinalaman sa eleksyon gaya ng tarpaulin, food, transport, advertising at public relations, panandalian lang ito. More like siguro may bump tayo, tataas ng konti. Maybe, ano ba ngayon? First and second quarter, diba, of next year, we'll see probably a slight na uptick siguro sa economic growth. Mainly nga probably on the spending side sa consumer spending. Sherry Ann Torres, GMA News.